Mag-isa ka lang ba dyan sa loob? Kaya mong lumabas? Sir, Hindi. Hindi ako makakalabas. hindi po kayo makalabas. Masakit po ba yung binti nyo, sir? 1 milligram adrenaline push. Ready. Charge na, Doc. Ituloy mo pa. Dok, may sakit ako. Ako na dyan. Kaya ko pa. Ayan, may heartbeat na. Yung hazmat suits! Kumuha kayong dalawa ng hazmat suits! Nursling, para sa inyong mga hazmat suit. May pasyente sa labas inaapoy ng lagnat. Baka may bubonic plague, sabi ni Dr. Bao. I-isolation ward namin siya. Bubonic plague? Tara na. Sige na. Anong pangalan niyo, sir? Ha? Nakakakita po kayo na malinaw? Magagalaw yung paa niyo? Ano pang hinihintay mo? Buhatin mo siya! One, two, three! Kumaran natin. Sige na. Medyo malaki yung sugat niya. Bilis, hawakan mo siya! Doc, natatakot po ako. Hindi ka dapat matakot. Ayos lang yan. Huwag kayong malikot! Hindi, wag! Anong bubonic plague? Paano nangyari yon? Pumunta siya dito matapos magbakasyon sa Hallowell County. Tapos sumama ng pakiramdam niya. Papunta siya dito sa ospital. Tapos na-aksidente siya pagkaliko niya. Nasaan siya nung nilagnat siya? Sa Hallowell. Yung mismong haluan na nireport na mayroong animal plague? Ang sabi nila sa balita, nasa alert level 4 na yung Hallowell para sa animal plague. Alam ko. Ano nang kondisyon niya? May external injuries, mataas na lagnat, convulsion, tsaka hallucinations. Sa tingin ko, meron din siyang closed pneumothorax. Buksan mo to. Papasukin mo ako. Wag na. Kaya ko naman to. Hindi pwede. Kung ganun pala nagay niya, hindi mo yung kakayanin mag-isa. Kaya ko to. Buksan mo sabi to! Makinig ka sa akin! Magtiwala ka sa akin. Sige na. Xiaoshui! Ano ba? Mag-iingat ka dyan! Ay. Wang Yangming! Saan ang punta niyo? May acute myocardial infarction ng pasyente. Dapat na siyang may surgery. Ano, kaya mo ba? Pwede kitang tulungan doon. Sandali! Ang tinatanong ko, kung kaya mo mag-surgery nang wala ako. Ako lang? Oo.
Papunta ako sa isolation ward. May pasyente doon na may closed pneumothorax. Hindi yun kaya mag-isa ni Xiao Shui. Kapag pumasok ka sa isolation ward, bawal ka nang lumabas. Makinig kayo. Cardiology specialist siya sa Angkang Hospital. Siyang gagawa ng surgery sa pasyente. Ibigay niyo ang kailangan niya. Kuha niyo. Opo, Dok. Sino naka-duty sa neurosurgery? Si Dr. Zhang Yong. Buti naman. Papuntahin niyo na siya rito. Ihandaan niyo tong pasyente para sa brain CT scan. Sige, kilos na. Apo. Tara. Bakit ipapa-brain CT scan mo siya? Tingin ko may brain damage siya. Dr. Wang, ikaw nang bahala sa lahat. O ikaw, Pogi. Huwag mo ipahiya ang angkang. Pahanda ako ng scouts. Sige, Dok. Dito tayo. Hintayin mo ako rito. Iligtas mo siya. Craniotomy na. Ngayon na? Oo. Dapat unahin yung MI niya. Intracranial hemorrhage. Walang intracranial hemorrhage. Sa tingin ko nangyari, epidural hematoma. Kung interventional procedure sa epidural hematoma. Hindi pwede kasi kung epidural hematoma nga, naiipit nito ang utak. Pero hindi madadamage to. Kung makiklear natin ang hematoma sa loob ng tamang oras, makaka-recover pang neurological function. Gaano kahabang oras ang meron tayo? 3.0 ang dilation ng pupils. Meron kang hindi hihigit sa 30 minutes. Posible ba yun? 30 minutes lang. Yun ang minimum na kailangan ko. Bawal ka lumampas kung hindi matatanggal ang pressure sa utak sa tamang oras. Kahit mabalik ang cardiovascular function, hindi na siya mabubuhay. Kung ganon, dito lang muna kayo sa loob para i-monitor yung pupils niya. Yung oras. Lagi niyo ipaalala sa akin. Pero Dr. Wang, imposible nating magawa to sa ikli ng oras. Gagawin natin ang lahat. Dr. Zhang, pasabihan na yung anesthesia de para masimulan na. Sige na. Sir, naririnig niyo ba ang mga sinasabi ko? Sumunod na kayo. Lilinisin namin ang mga sugat niyo. Masyadong malalim yung sugat niyo sa dibdib. Ano bang sinasabi niya? Kung ano sinasabi niya. Kasi nagdedeliryo siya. Ikaw sa binte. Tapos ako naman sa dibdib niya. Sir! Sir, naririnig niyo ba ako, sir? Ah! Hawakan mo siya. Hawakan mo. Okay lang. Hawakan niyo lang siya. Hawakan niyo. Huwag kang tumanga. Yung sedative. Injecting 10 milligrams sedative. Bakit ka nandito? Para naman kaya kitang iwan dito. Sandali, kukuha kita ng bagong mask. Wala nang say-say yun. Dapat magpakuha ka ng dugo. Ipatest mo na muna. Sige na, alis na. Makinig ka sa akin. Kung talagang nahawaan siya ng sakit, nahawaan na rin ako. Sige. Simulan na natin yung drainage. Inject contrast agent. Okay, Doc. 3.5 ang pupils. Lumiliit ang light reflex niya. Ano ba ang maximum? After ng 3.5, aakyat ng 4, 5, 5.5. Pagkalampas ng 6, yung kabilang pupil niya lalaki at mamamatay siya. Sabihin niyo pag na-reach na yan. Bibilisan ko. Okay, sige.
Wala yung monitor. Ano nangyari? Nag-crash yung makina. Okay, sige. Ipapareboot ko. Sandali. May aparato na siya sa loob. Delikado. Ilabas ba muna natin? Mahirap ipasok ulit ito. Tsaka kukulangin tayo sa oras. Dr. Jiang, anong stage na siya? Mas mabilis sa inaakala ko. Stage 4 na. Tama na yan. Huwag ka na malungkot dyan. Hindi pa ako mamamatay. Kung mamamatay ako, ililigtas ko muna siya. Pwede bang huwag kang magsalita ng ganyan? Ano pang sasabihin ko? Kahit meron pang prophylactic treatment, nasa 10% pa rin ang namamatay. Ano bang problema mo, ha? Bakit ngayon mo pa sinasabi yan? Nakakatuwang makita sa'yo na ayaw mo akong mawala. Tanggalin yung balon, tapos i-reboot yung machine. Ano pang hinihintay mo? I-reboot niyo yung machine! Dr. Wang, ano nang gagawin natin? Maghihintay. Hintayin natin yung machine. Sige na. Sige na, bumukas ka na ulit. Nakakatakot. Wala kang dapat ikatakot. Okay. Salamat, Dr. Ya. Walang anuman. Doon natin malalaman kung nahawaan ako o hindi. Sige, lumabas ka na. Gusto ko tang samahan. Huwag na, hindi ka kasali. Pero ako at yung pasyente natin, pareho na kami ng level. Napag-iwanan ka na. Sige na, mag-isolate ka na, ha? Ay, nako. Sige na, dapat good girl ka. Oh. Xiaoshui. Kung sakaling kasama ako sa 10%, Hindi ka mapapasama doon. gusto ko lang naman magtanong sa'yo eh. Hindi na kailangan. Alam ko kung anong gusto mong itanong. Ang sagot ko, oo. Oo, yun lang. Hindi mo naman alam eh. Sasabihin ko sana kung sakaling nandun ako sa 10%. Huwag mo sana ako agad kalilimutan, ha? 1 taon. Isipin mo ako ng 1 taon. Saka mo na ako kalimutan, ha? Ayoko nga. Ha? Yung 1 taon, masyado nga matagal. Makinig ka mabuti. Nag-decide na akong pakasalan ka.
Wala na akong pakialam sa kahit ano. Kahit maging biyuda pa ako pagkatapos ng araw ng kasal, pakakasalan pa rin kita. Narinig mo ba ako, ha? Ano ba sinasabi mo dyan? Napakalaking bagay ng pagpapakasal pero ikaw itong padalos-dalos eh. Tama na. Mag-isolate na ako. Ikaw talaga, palagi ka na lang hindi sumusunod sa mga plano. Pagkalabas mo dyan, gagawin natin lahat ng mga plano mo. Tapos bibigyan din kita ng... Pare, tayong dalawa na lang dito. Maghihintay lang tayo. Di dito gagawin yung mga test. Dadalhin pa yun sa city. Kung sakaling ayos na ang lahat, saka tayo pwedeng lumabas. Pero kung pareho tayong nahawaan, pare, naranasan mo na ba yung ganong klase ng pakiramdam? Yung para bang grabeng sobrang saya. Yung lagi mong iniisip, hinihintay, at yung napakatagal mo na rin pinapangarap. Nandun lang sa harapan mo. Aabutin mo na lang para makuha mo. Pero biglang, sa isang iglap wala na. Tapos pati ikaw mawawala na rin. Magon ka na. Nagon na! Ilang oras ang natitira? 4.5 na. Kaya meron ka na lang 15 minutes. 15 minutes. Pasensya na kayong lahat, ha? Mukhang masisira ako record niyo. Dr. Zhang, handa na yung operating room. Pagtapos niya rito, pwede na agad ilipat doon ang pasyente. O sige, salamat. Nurse, excuse me. Pwede bang malaman kung saan ko makikita yung mga pasyente sa car accident? Pinasok nila siya sa loob. Magandang araw, officer. Alam ko po ang nangyari. Magandang araw. Kung ganun, parehas silang pinasok sa ICU. Isa sa operating room, yung boyfriend ko. Yung ex-boyfriend ko ang nag-oopera sa kanya. Inooperahan niyo nagdulot ng car accident? Opo. Nililigtas niya siya. Suction.
Dr. Bao, papirmahan po muna to. Aling pasyente Yung pasyente po sa bed 2. Okay. Uy, Dr. Bao, Ha? may nagpapabigay po nito. Kanino galing to? Sa kanya. Ano bang iniiyak-iyak ko dito? Magiging ayos lang siya. Clear. Clear na. Dr. Wang, grabe ang husay mo. Kakaiba ka pala talaga. May oras pa tayo? Oo. Dr. Wang, maraming salamat. Trabaho lang. Nurse, yung transfer May bed. nabahala sa lahat. Patulong. Kumusta na si Master? Hindi kita marinig. Itong kwarto. Nakasilang kwartong ito eh. Hindi pa namin alam. Naghihintay pa rin kami. Naghihintay kami ng mga resulta. Sige na. Umuwi na kayo. Ayos lang kami dito. Yung resulta, matagal na oras pa namin makukuha yun. Sige, uwi na. Hawak ko na ang resulta. Sa Yersinia pestis culture, negative. Sa Yersinia pestis F1 antigen, negative. Ay, mabuti naman. Dapat siguro ipa-frame mo na to sa inyo. Anong ipa-frame? Mas maganda nga kung punitin ko na to. Sobrang malas nung nangyari. Oo nga. Kainis. Mas masaya ako makatanggap niyan kaysa sa kahit anong award. Ayos lang ako. Pero ito, seryoso ha. Base sa karanasan ko sa trabahong to, alam ko mababa ang tsansa na mahawaan ako ng pasyente. Sobrang nagde-deliryo lang talaga siya noon dahil inaapoy siya ng lagnat. Wala yung kahit anong kinalaman dun sa plague. Nakakatawa. Nakakatawa, di ba? Ha? Kaya naman, pre, huwag mo akong bibiguin. Ha? Dapat mabuhay ka.
Huwag mo akong paglalaruan. Ha? Huwag mo akong paglalaruan. Huwag mo akong paglalaruan. Please, wag. Kung ikaw kalmado ka lang nun, si Bao magamaga yung mata kakaiyak. Alalang-alala siya sa'yo. Ay, naku, ang baby darling kong Bao-Bao. Ay, naku naman yan. Alam niyo, ang totoong bayani, dumadating talaga sa oras ng pagsubok. Ano ba yan? Ay, pwede ba huwag ka nang sumigaw dyan? Eto, tingnan mo, itinaya ko ang buhay ko para lang magawa ko makabalik sa asawa ko. Uy, kaya pala determinado ka sa Bumuo ka na pala, ah. Oo naman. Eh kasi, bakit patatagalin ko pa? Uuwi naman ako. Maniwala ako sa'yo, di ka naman nagtatago ng resibo eh. Kaya imposibleng ibalik mo yan. Alam mo ba nung nasa angkam pa kami? Akong ginagamit nitong excuse para ligawan niya si Bao. Ano ka? Hindi totoo yan. Totoo yun. Kaya nga araw-araw siyang nagluluto ng spare ribs kahit umay na ako eh. Akala ko kung bakit bigla bumait si Master. Bakit? Hindi lang naman ako yung Malamang kumain bilang na. estudyante ko, dapat lang natulungan mo ako, Pero di ba? ginawa mo akong third wheel. Tapos ang hindi niya alam, allergic siya sa nutmeg kaya namaga ang mata niya. Pero wag ka. Kahit namamaga to, ano nangyari sa mga surgery? Successful pa rin. Itanong niyo pa doon. Kahit maga mga mata niya, kaya niya. Eh sa laki ng mga mata mo minsan, di mo kaya. Na-inlove ka talaga kahit ganito itsura niya. Kung na-fall siya sa akin ng maga ang mga mata ko, malamang ngayon, mas patay na siya sa akin. Ay, hindi nyo nga pala naubos yung pagkain nyo nung huling kain nyo dito. Alam nyo ba, sobrang sarap ng yellowtail dito. Hindi nyo natikman last time, kaya i-order ko na oo kayo. nga, no? Boss, Sasamahan pa-order! kita. Tara. Meron po ba kayong yellowtail dyan? Huwag mo nang tingnan. Pwede pang patungan ng mga gamit tong dalawa. Oh, ilagay mo muna. Master, nabibili naman to online. Ba't ako pa magdadala? Ano, online? Nabibili ba online yung pagmamalasakit? Ha? It's the thought that counts. Hindi mo ba alam yun? Ito na nga eh, mananahimik Oh, na. makinig ka, ha? Itong isa kay Sue. Ito namang isa para kay Madam Guan, ha? Kay Liu Fei to. Baka mapagpalit-palit mo, ha? Kabisaduhin mo. sige na. Hindi madali magkita-kita. Malay natin kung kailan pa yung susunod. Master, mag-iingat ka. Ay, tama na. Bitaw na, ang tagal mo naman makayakap. Ano ka ba? Bawal kasi taken na ako. Tama ng kakayakap. Pinamanyak mo ako eh. Mukhang sobrang saya mo, ah. Okay na ba lahat ang dadalhin mo? Okay na. Ayos. Kayo na ba ulit? Hindi. Uy, o ano? Nagkabalikan na ba kayo ni Yang Ming? Hindi, ah. Kung hindi, bakit kayo magkasama? Pwede naman magkita magkaibigan na. Pero kasi, magkasama kayo sa trip na to, di ba? Kaya ibig sabihin, mahal mo pa rin siya. Hindi mo magigets. Anong hindi? Mukha kang ewan dyan eh. Oh, dito sa likod. Meron pang space dito. Sige, pakilagay to. Okay. Oh, di ba bag ko to? Oo nga. Tapos ito yung bag niya. Ha? Teka lang. Ano ba nangyayari? Puno na ba dyan? Kung oo, kakandungin ko na lang yung mga bag. Hindi, meron pa namang space sa likod. Pero kasi, bakit ilalagay itong mga bag natin? Babalik tayong Yando para sa kasal. Sa kasal? Doon sila papakasal. Hindi ba? Parang bigla-bigla naman. Hindi pa nga ako nakakapag-impake ng Nahanda ko gamit na ko eh. lahat. May toiletries na, mga damit, pati mga laptop natin na impake ko na rin.
na yung duty natin? Nag-apply ako ng leaves natin. Nag-apply ka ng leaves natin? Oo, tayong dalawa. Ikaw? Hindi pa nga tayo nakakapagpaalam sa mga magulang natin. Sa tingin mo, tama ba to? Sina mama at papa, nasabihan ko na sila. Kaya ikaw, sabihan mong parents mo habang nasa biyahe. Tsaka ikakasal pa tayo sa bawat probinsya natin, hindi ba? Yung ngayon, para sa Yandu, sa friends natin, sa mga katrabaho at sa iba pang mga kakilala. Ano, okay na? Okay na. Basta ikaw, kunin ko lang yung household register. Teka, sandali lang. Nahanda ko na rin yun. Nasa akin na. Yung household register ko? Paano mo naman nalaman kung nasan yung mga gamit ko? Aba, syempre naman, ang sayo, sa akin na. Alam ko kung nasan lahat. Ano yun? Anong sa akin? Sa iyo na rin. Ano ba sinasabi mo dyan? O bakit? Mali ba ako? Hindi. Hindi ka mali doon. Tama ka talaga. Palagi kang tama. Ano ba yan? Oy, PDA kayo dyan. Ano ba kayo? Naku, nasa Grabe labas na talaga. tayo. Oh, yan, tutumba pa kayo. Kaka-PDA nyo, tutumba na kayo. Manahimik ka nga dyan. Inggit ka lang eh. Oh, ladies first. Ayusin ko lang. Yan, okay na. Ingat ah. Ay, medyo masikip Sige dito. pa. Dapat kumuha ka ng mas malaking sasakyan kung bibisitahin mo ako. Hiniram namin to sasakyan sa kaibigan namin, kaya konting naku. tiis lang ah. Masikip. Ang taba mo kasi kaya dapat magbawas Ano ka ba? ng Kami nga lang yung pagbawas payat nyo. dito eh. Oh, ito. Mapayat. Nakalagay sa likod to. Ay, grabe talaga. Master, sorry ah. I-atras ko lang ng konti. Atras ko lang. Atras mo pa. Uy, yung binti ko! Yan, dis lang. Ay, grabe talaga. Ang sikip. Hoy, di ba nabubuksan naman to? Buksan nyo to para presko. Hindi yan nabubukas. Gusto mo yata mamatay ka sa lamig. Atras pang konti. Oh, isuot nyo yung seat nyo ah. Nasaan na ba yung seatbelt? Ay, Ah, tama na nga kakareklamo mo. Okay din naman magsiksikan tayo. Narinig mo, siksik mo pa daw. Madam Guan, balik duty na ako. Sorry, 2 days akong late. Hindi ba't nag-surgery ka doon? Alam niyo po yun? May natanggap akong thank you letter. Yung kondisyon ni Huyalan, hindi maganda pagkatapos ng operasyon. Ako na bahala. Pupuntahan ko siya para makausap. Baka kailangan pa natin ng second surgery. Pag nalagyan siya ng isa pang stent, wala nang magiging komplikasyon. Nung huling beses, hindi mo yun kinabit. Kapag hindi naging successful ang surgery na to, hindi lang pasyente ang mahihirapan, kundi ang buong ospital. Huwag kayong mag-alala. Ikakabit ko na ngayon. Kukunin ko na po ha. Tapos babasahin ko. O sige na. Successful po ang surgery. Kinabitan namin kayo ng 2 stent. Maganda na ang supply nyo ng dugo. Pangmatagalan na po yan. Mas giginhawa na po ang lahat. Magpahinga na po kayo. Kung may kailangan kayo, i-bell nyo lang yung nurse. Aalis na po ako. Dalawang stent po yun. Peace. Peace. Kain lang, ha? Ay, Mr. Yu. Hi. Good morning po. Good morning, sir. Mr. Yu. Oh, Ikaw Madam pala. Guan. Upo ka. Ano, gusto mo? Salamat.
Pareho tayo ng pagkain. Dadamihan ko ang gulay ngayon. Medyo nagugutom na ako. Bumalik na nga siya. Dati si Wang Yangming. Kaya bumalik na rin yung nervyos ko sa kanya. Ganun ka rin nung bata ka pa, di ba? Dati nga, may pasyente kang kalahating oras mong sinipr. At walang kahit sinong makapigil sa'yo nun. Mas maganda ang maging bata. Ang totoo, wala naman talaga yun sa edad. Matagal na tayong mga doktor. Alam na natin yung panghinaan ng loob. At nagkamali na rin tayo. Kaya sa mga ganong pagkakataon, determinado tayong hindi magkamali. At tinitimbang ang trabaho natin. Pero pag mas iniisip natin, mas nagiging maingat tayo. Iniisip natin kung paano gagawin ang ibang surgeries at natututo ng maging mapili. At yun ang oras na makikita nating ang trabahong to, trabaho na lang talaga. Alam ko na nadidismaya ka na sa mga ginagawa ko. Ako? Ganito. Palagi kong ipinapaalala na mag-ingat sa lahat ng oras. At para sa akin, walang mali sa ganon. Tingin mo. Alam mo, Yu, hindi naman ako nadidismaya sa'yo. Maganda ang teamwork natin sa department. Yun ang kailangan. Kung management ang usapan, mahalaga ang mga input mo at balance. Naalala ko lang si Dr. Su. Sa huli, umalis pa rin siya. Ay, Sayang lang. sa maraming taon nating pagiging doktor, marami na tayong naging pasyente. Mga taong may iba't ibang pinagmulan. Nakita natin silang malungkot, mag-alala, masaktan at sumama ang loob. Para sa atin, mga pasyente nga sila. Pero tulad lang nila tayo, mga tao pa rin at humihinga. Napakabigat para sa kanilang magkaroon ng sakit. Kaya nasa ospital sila para hanapin tayo. Umaasa na nandito tayo para maibsan ang pasa nila. Tayong mga doktora, huli nilang sandalan at pag-asa. Kung tayo ang nasa lagay nila, kung tayo ang mga pasyente, mas gusto ba natin ang mga doktor na mas paahalagahan ang kaligtasan nila? O yung mga doktor na handang-handang tumaan sa panganib para ibigay sa atin ang lahat na makakaya nila? May 30 questions sa Coronary Interventional Certification Exam. 1 oras lang ang meron kayo. Hindi kayo pwedeng lumampas sa 2 minutes kada tanong. Ngayon, meron lang kayong 10 seconds. Ang angina pectoris chest pain, hindi ganong masakit. Bukod dun, saglit lang to. At epektibo dito ang nitroglycerin. Ano pa? Meron pang iba? Pwede rin gamitin yun. Dr. Su! Sorry nakakabala ako. Teka lang. Natatandaan ko kayo. Hinahanap ko kasi kung nasaan si Dr. Su. Nasaan siya? Nag-resign na siya.